Lumapit tayo sa ating Panginoon. Awitan, purihin ang batong kuplihan. Ang Diyos siyang tanging lakas. Magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin nang may tuwa at galak, nang may tuwa at galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga OFW. Panalangin natin ang mga tumutulong sa atin. Pagdasal natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Pagdasal natin ang mga may malaking problemang pinagdaraanan ngayon sa buhay nila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen upang kami lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, huwag mong bigyang daan na hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan, sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. Huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo ayon sa inihula nang ipatong sa iyo ng matatanda sa simbahan ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at lubos mong itaga rito ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pag-unlad. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka, pati ang mga nakikinig sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Ang gawa ng Diyos matuwid at tapat at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas pagkat ang saligay totoo't matapat. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Kaligtasan dulot sa mga hinirang, may mga ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Kaligtasan dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan.
Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Ang taong may nais na siyang dumunong sa poon, matakot yaong taong iyon. Sa palasuri rin ay tapat ang hatol at pupurihin pa sa buong panahon. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan ng mga iyon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahira ng pabango. Nang makita ito ng Parisayong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babayong humihipos sa kanya, isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po yun, Guro? Sinabi ni Jesus, may 2 taong nanghiram sa isang nagpapautang. Ang isa'y 500 denaryo at ang isa na may 50. Nang di makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ang kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya, mula nang pumasok, ay hindi tumigil sa paghalik ng aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. At sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya, ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig. Yumaon ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil parami ng parami ang nagsisimba dito sa atin, lalo na tuwing linggo. Madami na eh. Mas lalo pang dumadami. Walang duda,
na ito ay malaking blessing. Pero sana po maging listo tayo sapagkat po pwedeng makisabay ang diablo at gamitin ang mga biyaya na meron tayo sa paraang negatibo. Halimbawa po, yung nararanasan ng marami sa inyo na traffic dahil nga po sa dami ng sasakyan na pumupunta dito. Yung nararanasan ng marami sa inyo na naghihintay ng matagal sa labas kasi hindi pa tapos yung sinusundang misa dahil sa dami ng nag-aalay, sa dami ng nangungumunyon, dahil sa haba rin ng sermon. Yung hindi ka makapasok dahil puno na ng tao sa loob, yung maulanan ka, maarawang ka sa labas, at yung kahit makapasok ka, and then may makikita ka, may nagkukwentuhan sa tabi mo, may makulit na bata, may nagsa-cellphone, may mga kabataang hindi maayos, hindi angkop ang suot. Ito po yung mga problemang hatid ng pagkakaroon ng maraming taong nagsisimba na iba-iba, halos tuwing linggo. Mga tayo, kaya mahirap paalalahanan dahil iba-iba eh. Lagi mong paalalahanan talaga. Pero magagawan po natin ang paraan ito kung magtutulong-tulong tayo. At dito po, makakakita tayo ng isang magandang tip sa ating narinig na ebanghelyo. Narinig po natin ang focus ng babae sa ebanghelyo. Pumunta siya sa isang lugar na maraming tao at kung saan kilalang kilala siya bilang makasalanan. Alam na alam yung kasalanan na yan. Kaya the moment na nagpakita siya doon, sigurado may mga nag-usap na tungkol sa kanya. Sigurado may mga nagparinig na sa kanya. At kahit walang mga usapan, yung mga tingin lang na mula ulo hanggang paa, nang may pagtataka, bakit nandito yan? Isang makasalanan. Pero hindi niya alintana yun. Hindi niya pinapansin. Focus lang siya sa Panginoon natin. Kahit nga ang sarili niya, nakalimutan niya, akalain mong naibuhos niya ang lahat ng pabango sa mga paa ni Jesus. Yung pabango during those times ay kayamanan. Mahal po yan. And then what? Natigib ng luha niya ang mga paa ni Jesus na pinunasan niya ng buhok niya. Na para sa mga Hudyo, isang malaking eskandalo. Ay ba'y maghubad ka na? Huwag ka lang maglulugay ng buhok mo sa harapan ng mga lalaki o ng lalaki. Hindi mo kaano-ano. Tapos ipupunas mo pa sa paa nito. And then, hahalikan mo. Grabe po ito. Sa kilos, sa galawan ng babaeng ito, I tell you, kahit buhay niya, iaalay niya kay Kristo. Kahit buhay niya, makakalimutan niya para kay Kristo. Magtataka pa ba tayo kung bakit siya at hindi si Simon na Pariseo at hindi ang kung sinong taong naroon ang mas nakaramdam sa Panginoon? At ito po yung sinasabi natin na pwede nating makita sa Ebanghelyo sa pagbibigay natin ng remedyo sa nagiging problema natin kapag napakaraming tao. Yung attitude ng babae, mag-focus tayo kay Kristo. Hindi pa man linggo, focus na tayo na. Pagdating ng linggo, magsisimba tayo. Wala dapat ibang gawain, wala dapat ibang schedule na mauna dito. Pwede rin basahin na po natin ng mga readings, lalo tigit ang ating gospel o ebanghelyo para hindi pa man nakapag-reflect na tayo kahit pa paano. May idea na tayo, familiar na tayo. Mag-focus tayo habang tayo gumagayak para hindi tayo tamarin. Para maging ganado tayo dahil tatanggapin natin si Kristo. At para hindi rin naman maging mainit ang ulo natin sa mga kasama natin na ang kupad-kupad gumayak. Focus tayo habang nagbabiyahe para hindi tayo mainis sa mga kamote. At gayon din kapag sa parking ay walang bakante. Focus tayo habang tayo naghihintay ng misa. Kung tayo nasa labas, iwasang mainis. Iwasang uminit ang ulo. At kapag nasa loob na, again, focus. Huwag na makipagdaldalan, itago na ang cellphone, silent mode na. Lumuhot, magdasal. Kung meron tayong kasamang bata, may children's room naman sa itaas na pwede pa rin naman tayong magsimba habang naglalaro sila. Focus na ang tatanggapin natin ay si Jesus. Kaya dapat walang ibang makadistract sa atin. Sa party po natin, ginagawa po natin ang mga dapat nating gawin.
Nandiyan laging lumilibot ang mga usherates, pati na ang mga lay ministers, tumutulong na rin para walang sawang magpaalala. Bagamat minsan, pagsasalitaan pa sila. Inalis na rin po natin ang picture taking at ang card blessing in between masses para hindi na nagkakagulo sa paglabas at pagpasok at para hindi na masyadong matagal sa paghintay ang iba sa labas para as much as possible hindi na late ang simula ng misa. Pero katulad ng sabi ko kanila, sa dami po. Sa dami, bagamat namin minimize na yung mga problema, may panaka-naka pa rin talaga. May mga lumilitaw pa rin talaga. And so, dapat nga pong magtulong-tulong tayo. Tularan natin yung babae. Lahat tayo, focus kay Jesus lang. Hindi kay Father, hindi sa kahit sino, hindi sa kung ano, hindi sa ating sarili. Kay Jesus lang. Maging maliwanag sa atin at sampalatayan na natin na siya ay tatanggapin natin. Kaya by all means, i-avoid natin ang lahat ng mga binibigay ng distractions ng demonyo sa atin. Sa gayon, sinisigurado ko po sa inyo, kapag ang focus natin ay ang ating Panginoon, maibibigay natin sa Kanya ang tamang pagrespeto, ang tamang paggalang, ang tamang pagpapasalamat, ang tamang pagpupuri at tamang pananampalataya. Then and only then, mararamdaman natin ang misa, mararamdaman natin ang presensya ng Panginoon sa banal na misa. Doon lang tayo mabibless talaga. Huwag po nating tularan si Simon na pariseo, na kalkulado ang mga kilos. Bakit? Hindi siya all out kay Kristo kasi iniisip niya ang sarili niya, ang mga tao sa paligid niya. Wala siyang focus. Hindi niya naibigay yung dapat niyang ibigay. Magtataka pa ba tayo kung bakit hindi niya naramdaman si Jesus? Wala siyang focus. Tingnan po ninyo ang attitude o reaksyon, emosyon ng mga banal, mga santo sa pagbasa po ng talambuhay nila. Kapag may misa, excited sila. But they would also tremble. Ibang may pangkakaba, pero ito yung kaba na paggalang. Dahil nga, sino ba naman tayo para tanggapin si Kristo, di ba? Yun ang nararamdaman nila. Kaya bago magmisa, nagpa-fasting yan. Nandong regular na nangungumpisa lang mga yan. Hindi basta pipila sa komunyon, casually yan. Lalong-lalo na kapag may seryosong kasalanan. At kung mangumunyon ay, nandun ang kagalakan. Kumakanta ng buong lugod sa misa, sumasagot ng malakas. Kasi nga, ramdam na ramdam nila ang presensya ni Jesus. Dahil focus sila. Sana, ito ang pinagdarasal nating biyaya. Hindi yung makapagsimba lang. Hindi porke minsan natatouch tayo sa banal na misa, okay na. Hindi yun. Ang misa ay hindi lamang tungkol sa sermon. Hindi yung nakita nyo lang, yung gusto nyo makita, okay na. Hindi yung nakadampi lang sa inyo yung agua bendita. Hindi yung nakahawak lang kayo sa imahe. Hindi. Ang misa ay tungkol sa pakikiisa sa Panginoon. Ang misa ay tungkol sa presensya ng Panginoon. Kapag hindi po natin naramdaman yon, walang kwenta ang misa. Walang kwenta. Maniwala kayo. Ang ating mahal na ina, Birhen ng Lazaret, ay umiiyak dahil ang mga tao noon ay hindi nagsisimba hanggang ngayon. Pero umiiyak din siya sa mga nagsisimba na wala sa puso ang pagsisimba. Wala focus. Huwag po natin tularan si Simon na tinanggap lamang si Kristo sa kanyang bahay at hindi sa kanyang buhay. Huwag nawa nating tanggapin ang Panginoon sa bahay niya lang at hindi talaga sa ating kalooban. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa Kanya. magagawa Ako'y matutulungan. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Alam kong di
sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng sapagkat alam niya Diyos ang ang pinagdaraanan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringgin ng Diyos ang Alam samo ko. kong di ringgin ng Diyos Umigit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo akong magkaroon ng focus sa iyo. Na hindi ako makontento nang hindi ka nararamdaman, nang hindi ako nakapagsisisi sa aking kasalanan, nang hindi ko nasusunod ang kalooban mo, nang ako'y nagsisimba lang pero balik naman uli sa dating buhay ko. Tulungan mo ako, Panginoon, na huwag makontento ng ganito lang, na ma-realize ko that there is so much more na gusto mo sa aking ibigay. Kaya lang dapat kong hangarin ito tulad ng babae sa Ebanghelyo. Dapat kong pag-isihan ang mga kasalanan ko at tumanaw lalo ng utang na loob sa iyo. Hallelujah! 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 Purihin ang Diyos. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo bababayaan. Paniwalaan natin yan. Sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo kapag tinanggap mo talaga ang Panginoon sa buhay mo. At hindi basta tinanggap sa bahay niya at iniwan lamang dito. Kung lalapit ka kay Jesus, dahil yun ang babago lang lahat ng pananaw mo, ng pananampalataya natin, ng disposisyon natin, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag nating kakalimutan ang pinakamahalagang blessing. Siya ng source of all blessings. Siya ang dapat na pinakaunang hinahangat natin na kapag hindi natin nakuha, baliwala ang lahat sa atin. Kahit buhay natin. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara nung sa una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa'yo. Ibibigay, ialay, lahat ng yaman at buhay. Ihandog sa'yo, papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan, itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Ako ay tumatawag sa'yo, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang alay ko. Ang alay ko. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na biran ng Lasalet,
iniling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Heso Kristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong ang mahal na bira ng lasalat ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito. Upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming pagdarasal. Saglit tayong yumuko habang inaalala at pinagdarasal ng ating mga mahal sa buhay na namatay na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng lasalat ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Magtawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace. Kordero ng Diyos Sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Nabatid ko nga at natanto sa kasulatan yung turo, pakikinggan ito at itatag ko sa sulok ng puso. Panginoon,
lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging sa buhay ko, Panginoon. Narito ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagkasalo sa haying nagbibigay buhay, sa paggunita namin sa mahal na Birhen ng Lasalet na iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ang iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin ang mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuri mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inanliyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Ama'y tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagtulong at paglingap na nagiging dahilan para magkaroon tayo ng lakas ng loob na tumulong din sa iba, lalo na sa mga nangangailangan talaga. Marami pong salamat sa inyong lahat at bahala na po ang Panginoon sa inyo. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Salamat. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.